Okay mga kababayan, Chris Yulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay ito mga kababayan, grabe na-shock ho ako rito sa video napanood ho natin about ho dito kay Senador Erwin Tulfo. At pati ho dito sa mga taga Green Hills East Village. Na may mga katungkulan ho yata diyan sa village na yan kasi alam niyo naman yung mga village subdivision, 'di ba? May mga ano yan. May mga grupo-grupo para sa ikakaayos ho ng subdivision, village, 'di ba? Tapos nagbibigay ng mga anong tawag doon? Para sa basura, sa security guard. Kalimutan ko lang tawag. Sa tulay lang kasi ako nakatira. Oh, ito mga kababayan, ako marami hong na-shock dito sa video ito kasi kung mapapanood nyo ho yung video ay grabe kasi kilala naman ho natin ng mga Tulfo. Talagang ano yan, pag sinabing Tulfo kumbaga marami hong takot, marami hong nangingilag ho sa Tulfo, especially ho sa kapatid ho ni Senador Erwin Tulfo na si Rapi Tulfo, senador din. At itong si Erwin Tulfo, alam niyo naman dati, nung mga 2016, onwards, panahon ho ni, demonyo tuloy, sorry po, panahon ho ni Digong, dati natin presidente, sa kasamaang palad. Grabe bumatikos ito. Napapanood nyo dati, viral trending ho ito, binatikos ho ni Senador Erwin Tulfo si secretary ho ng DSWD. Yung dating, alam ko, dating general ho yun sa General Garcia yata yun, kung di ako nagkakamali. Dating isang general ho dyan sa AFP. Grabe ang pagbabatikos ni Senador Erwin Tulfo doon. Di ba nag-viral trending yun kasi pinagmumura niya. Ang problema ay naano yata. Nagkaroon yata ng kasuhan, tapos humingi yata ng sorry si Senador Erwin Tulfo. Nangako, ang hiling na lang yata ni General Garcia, kung hindi ako nagkakamali sa pangalan. Meron yata 3, 4 o 5 ahensya na magbigay siya ng tig 300,000. Para okay na. Kumbaga yun na lang yung punishment niya. Magbigay ka ng mga pondo sa mga ganitong ahensya, tig 300K. So, nagkaroon ng kapatawaran. Ito mga kababayan, mayroon ho kasing video na kumakalat na kung saan may mga taga Green Hills East Village na pumalag sa high-rise project ng Siang Properties Incorporated na kung saan ang tatapang pala nito. Tatapang! Ang tapang kasi alam nila hindi sila papatulang kasi lalaki si Senador Erwin. May mga ganyan kasing babae, kaya ang tapang siya lalaki, ginagamit nila yung kanilang gender. Kasi, alam nila, kapag pinatulan sila nung lalaki, pwede nilang idemanda yung lalaki. Minsan nga, kapag kamali ang babae, gagawin nila doon, parang puprobok nila yung lalaki para masaktan sila. Para makakasuhan nila yung lalaki. May mga ganyang style ba? Ito mga kababayan, viral trending ho itong video ito na kung saan itong babaeng ito pinagsisigawan ho ang ating Senador Erwin Tulfo. Pakinggan ho natin mga kababayan. Pag-ugnayan sa LGU. Asa na ba yan? Kaya I can also sue you for libel because we have not issued any clearance, Senator. So before you start talking, you make your facts right. katunayan, Nagkasagutan. Ito mga kababayan. Una nga, akala ko baka fake news. Ito binalita ho mismo ng bilyonaryo ni Ma'am Corina Sanchez. Pakinggan natin. Ng mga opisyal at residente ng Green Hills East Village sa Mandaluyong dahil sa planong construction ng 70-story condominium. Labag daw kasi ito sa zoning laws. Narito ang agenda report ni Hannah T.
Uminit ang tensyon sa Green Hills East Village sa Mandaluyong dahil yan sa planong pagtayo ng higit 70-story condominium. Proposed high-rise daw ito ng Shang Properties Incorporated o SPI na may projected 9-year construction timeline. Na-acquire ito sa halagang 2.5 billion pesos mula sa San Miguel Properties, isang subsidiary ng San Miguel Corporation ni ultra-bilyonaryo Ramon Ang. Kontra ang ilang mga residente, kabilang na si Senator Erwin Tulfo dahil sa paglabag daw nito sa zoning laws at kawalan ng konsultasyon. Nagsagawa ng town hall meeting ang mga residente kagabi. Many of us only learn about this project through informal channels. No formal notice, no public hearing, and no consent was sought from the residents, a blatant disregard of our rights and our voices. Ani Tulfo, mismong si Mandaluyong Mayor Menchie Abalos ang nagsabing approved ito ng barangay at ng JEVA o Green Hills East Village Association. Panahon pa raw ng kanyang father-in-law na si Ben Abalos Sr. Those elected or appointed to represent and protect our interests have failed to inform us, engage with us, or explain how such a massive development will proceed without our knowledge or input. Umapela si Tulfo sa Mandaluyong LGU na i-review and if needed, i-revoke ang permit ng Shang Properties. Pero agarang bumuelta ang barangay sa senador. Anila, wala silang in-issue na clearance sa Shang Properties dahil hindi rin kumpleto ang documents nito at wala raw approval mula sa JEVA. So I don't know where you got your information, Senator, but that is a lie. I can also sue you for libel. Because we have not issued any clearance, Senator. So before you start talking, you make your facts right. Katunayan, maski sila, nagulat daw sa biglaang heads up tungkol sa pagtatayo ng gusali. Sinisikap din daw ng board makipag-ugnayan sa LGU, kaya lang they were allegedly snubbed by local officials. Para sa barangay, nagmistulang atake ang mga pahayag ng senador. By the JEVA board and by the barangay, you're double whammy, Mr. Senator. Pero paglilinaw ni Tulfo, nakuha niya ang info sa mismong alkalde at naroon siya sa town hall meeting, hindi para maging kaaway, kundi bilang isang concerned resident. Isang low-density residential zone ang Green Hills East na may height limit na 3 floors o 10 meters lang. Una nang naglabas ng board resolution ng JEVA na tumututol sa malalaking development sa loob ng village. Concern ng mga residente, nalulunod na ang Green Hills East sa diesel, naglalakihang delivery trucks at double parking, dahilan para maistorbo ang peace and order sa lugar. Sa reso na pinirmahan noong July 23, inuutos na walang may isyung permit para sa structures na lalagpas sa 6 na palapag o 18 meters at 10 palapag o 30 meters. Bawal din ang construction na magdadagdag ng higit 15 employees sa isang establishment. Sa ngayon, wala pa ring paglilinaw mula sa Mandaluyong LGU at Shang Properties. Pero kalaunay nagkasundo at nagkamayan pang mga residente at umuugong ang posibleng pagpupulong nila kasamang LGU. Para sa ilang residente ng Green Hills East, hindi ito panahon para maging divided. Panawagan pa nila, they're not saying no to development. They're saying yes to a smart, humane, and law-abiding one. Oh, ayan mga kababayan, maliwanag. After ho mag-speech talumpati ho ni Senador Erwin Tulfo, nagpalakpakan ho yung mga residente. Netizen doon ho sa nasasakupang lugar. So, ibig sabihin, itong ginagawang pagpigil ni Senador Erwin Tulfo na matayo yung kung ano man yan, na building, pabor doon sa mga nangungupahan, doon sa mga residente. Netizen doon sa lugar. O kaso itong mga official barangay ho ng Green Hills, may mga naging kasunduan na ho yata. Nadamay pa ho yung mga dating mayor. O mga dating mayor tulad ho ng tatay niya Secretary Ben Abalos. O nung mga Abalos, ito pa si Secretary Abalos kasi dati rin siyang mayor niya sa Mandaluyong. O hindi natin alam pa kung ano isasagot dito ng mga Abalos tulad ho ni Secretary Abalos kasi naging mayor ho siya ng Mandaluyong. Kasi ang Green Hills sakop po ng Mandaluyong yan.
Oh, para lumalabas, mas gusto ng mga residente. Dahil, pati daw yung mga double parking dyan, kung ano-ano, kasi minsan may magtatayo ng mga building condo, pag di na kasya dyan, doon na magpapark sa baba, sa labas na, sa lansangan na. Oh, pero bilib ako kay Senador Erwin Tulfo, hinarap kayo, ha? Kasi, yung iba-ibang politiko, kahit residente pa yan dyan, pakialam nyo dyan, bakit kukonsumihin ko yung sarili ko? Ba't haharapin ko yung sarili ko? Pwede naman abogado ko ng dalin dyan. Oh, bilib pa rin ako kay Senador Erwin Tulfo. Actually, mga kababayan, itong video ito, kaya lamang nag-viral trending, hindi ho ang pinag-uusapan dito sino ang tama ang mali. Ang naging viral lang ho dito, hindi sila makapaniwala na itong mga babaeng ito, sinigaw-sigawan na lang ho si Senador Erwin Tulfo, nakilala ho nating matapang na broadcaster. Anong gagawin ni Erwin Tulfo dyan? Pagsasampalin? Pasapakin, babanatan? Babae yan. Natural, ang gagawin ni Senador Erwin Tulfo dyan, abay manahimik lang, babae yan eh. Pero kung si Senador Erwin Tulfo sisigawan ng lalaki, ay, sigurado, ipaglalagyan. Ay, siya, Senador Erwin. Ha? Wala pang bayad dyan. Pag may bayad pa. Joke lang. Ay, kita ulit sa panibagong vlog. Bye-bye po.